Para sa ating kaibigan. Alam ko naman lahat kayo nagulat. Lahat tayo nagulat. At di katanggap-tanggap. Hindi katanggap-tanggap ang kanyang pagkawala, napakabilis. Siguro lahat naman kilala nyo. Siguro lahat nakasalamuhan nyo. Lahat tayo ngayon kinikilabutan. Lahat tayo tumatayo ang ating sesya na. Hirap. Okay. Sesya na kayo. Paano natin tatanggapin na isang kaibigang napakabait? Sama natin. Dito, naghaharot. Isang iglap. Wala na. Lahat kayo, tignan yung sarili nyo. Tignan yung katabi nyo. Napakadaling tumawa. Napakadaling humiti. Pero mawalan ka ng isang tunay na kaibigan. Sino ba sa inyo nakakaaway dito ng tao na yun? Wala. Sino ba sa inyo hindi niyakap? Lahat tayo niyayakap kahit di niya ka-close. Sensya na kayo. Naano lang ako, nadala ako ng damdaming kong... Kasi pumunta siya rito nung linggo, di ba? Nakita niyo kasama anak. Niyayakap tayo lahat. Paulit-ulit, yakap, halik, hug, lahat. Lahat, alam ko, sino ba hindi nakaramdam ng pagmamahal niya nung Sunday? Di ba? Hindi nakaramdam. Sabihin niyo na hindi niyo naramdaman ang pagmamahal ng 555. Sino ang hindi magmamahal sa kanya? Sino ang hindi makakaramdam? Sino ang hindi maiiyak? Sino ang hindi luluha sa ganong klaseng tao? Kaya ngayon, pasensya na kayo. Maraming salamat sa mga tulong nyo. Yung tulong na yan, ibibigay natin sa pamilya niya. Yan, lahat. Tignan nyo, oh. Tignan nyo ang ngiti. Tignan nyo ang ngiti. Di ba kayo Nandito yan, no? Nandito siya. Babalik ako kay Asyo, kukunin ko jersey ko. Sabi niya last Sunday. Saan? Wala na, Raymond. Pag inuwi na siya, wala na. Pero sa pakiusap mo lang, huwag natin kalimutan ng ating kapatid, kaibigan, kalaro. Yung alaala niya, na alam ko naramdaman niyo ang pagmamahal sa atin. Wala siyang kaaway. Wala, di ko nakita may kaaway kahit saan problema, nakangiti, lakad ng lakad, wala siya. Ahalik. Dahil naman si Raulo, ba't di pa sila mamatay? Sorry, sa word ko di ba? Dahil naman si Raulo, dami si Raulo. Ba't di sila? Ba't yung mabuti pa? Minsan, lagi tayo nagtatanong, ba't di sila? Ba't yung mabubuting tao, yung pa kinukuha ng Diyos, dami tayong katanungan lagi, pero wala tayong magagawa. Nandiyan po, Marlon Pega, maraming salamat kay Marlon. Boss Amar, konting sandali, Boss Amar. Si Boss Amar? Boss Amar? Ito yung niya. Kahit marinig niyo man lang kung paanong klaseng tao si... Siya po yung laging nakaalalay. Financial, naging right hand niya. Kasama sa kabutihan, kasi wala naman silang kalokohan. Yun, kasama. Kita mo, kahit siya, hirap. Ito na lang, alam natin sila. Mayroon po bang gusto magsalita para kay Raymond? Alaala man lang.
Sino ba kaklose dito ni Raymond Nieva? Yung kaklose na kaklose talaga. Sino yung nakasalamuhan ng linggo? Sino sa inyo nakasalamuhan ng linggo? Kuya Maki. Magandang araw sa inyo lahat. Actually, hindi rin tayo na bigyan tayo. Sorry. Tay Pore. Sino taga Barsyak? Kuya, ate. Ayun natin yung alaala niya. Yung masasaya. Akala kong tatapang niya eh. Okay, si Raymond, player na yan ng Garhood Days. Kung nandiyan kayo mga 2009, nandiyan nga. Totoo po yun. Wala po talagang kaaway si Raymond kasi wala siyang pinakitang masama. Napaka gandang inspirasyon no, ng buhay ni Raymond na lahat talaga tayo papunta doon. But then yung iiwan nating legacy sa mundong ito, sana mabuti. Si Raymond kahit nasan ako, kahit saan kami magkita, babati at babati yan, ikukwento niya yung mga anak niya. Napaka halaga ng mga anak niya sa kanya. Lagi kami nagbibiruan na recently lang sinabi niya sa akin takot ako mamatay kaya inaayos ko yung buhay ko. Nagpapalakas ako, sabi niya. Pero who would know no, na yun pala yung last conversation namin nung linggo. Laging, pag nandito siya sa old school, dadaan yan sa amin. Pagyayabang niya yung mga anak niya, ganyan. And what a great father, no, si Raymond. And a good friend. Totoo yun, walang masamang pinakita kundi puros ngiti, kabutihan, and sana ganun din tayo kasi lahat tayo papunta doon and we want to leave this world in a better place at alam natin that since he's a good person, alam natin na papunta siya doon sa supposed to be destination natin if we are good and we have a relationship with the Father, the true Father. And we thank you, Raymond, sa pinakita mo sa amin na kabutihan, kasiyahan. You are a true inspiration and isa kang mabuting tao and we are so grateful that we have known you. And yun lamang, from your family in Peba, we will always remember you. Amen. Thank you. Sorry kasi kanina bumalik lang sa akin yung ano. Actually, hindi ko siya nabigyan kami ng pagkakataon magkausap last Sunday kasi dumating siya in the middle of our game and followed by another game. So, 2 weeks back, nandito rin siya. Yun na pala yun, yung sinabi niya. Mga anak ko malalaki na. Ito na lang. Sorry for my word. Ito na lang tayo na hindi ko maiwan. Yung maliit niya. Kumbaga, sabi ko, ang nasa isip ko noon, hindi niya maiwan in a sense na kasi makulit. Yun pala yung sinabi niya na may deeper meaning. Kaya medyo kanina, hindi ko rin nakayanan kasi yun na pala yung isang way niya na mapamaalam. Knowing Raymond, alam niyo naman, dito, di ba? Pag pumasok dito yan, lagi ko sabi yan, all Filipino to, wala namang Bengali dito, ba't ka nandito? Di ba? Kasi syempre, di ba, nakita niyo, umitim siya dahil ang trabaho niya sa, ano, di ba? Sa labas, sa beach, di ba? Tapos, eto lang,
Nung bumalik siya, alam ko maraming sinabihan dito na pwede na raw siyang bumalik ulit sa showbiz, di ba? Sino ba sinabihan dito? Kasi nga, medyo pumuputi na raw siya ulit. Pwede na raw siya ulit tawagin si Tito Oka. So, yun yung mga bagay na mamimiss at mamimiss natin kay Tito Oka. Lalo na yung mga naging kapatid niya sa Albarcia. Ako, minsan, matagal na rin kami magkakapagkaibigan ni Mon. Kaya lang, ang usapan namin lagi pag nag-PM yan, regarding sa family. Kasi alam niyo naman si Raymond, sabi nga ni ate, si Raymond ano yan family man yan. Kumbaga, lahat bibigay niya sa mga anak niya. Sino umalis yan dito, sinong hindi hinalikan yan sa ulo? Lahat tayo hinalikan yan sa ulo. Ganun siya klaseng tao. Kaya, sana, sa araw na ito, bigyan natin sa kanya, manalangin tayo. At ipagdasal natin sana yung katiwasayan, lalo na yung may iwan niya po dito. Sana maging maayos sila. Kumbaga yung legacy ni Raymond, kung paano sila tinaguyod, lalo na yung mga anak niya, pag-ingatan nila. Kasi lahat yun para sa kanila. Tatay nila naghihirap dito para sa kanila. Yun lang po, maraming salamat. Okay, sino po yung close friend dyan ni, 555 Sardines? Sino pa po? Siya ho nagpauso ng 3 number, Sino pa po yung close din na gustong, yung nakasalamuha niya ng linggo, o ano man lang ibinilin sa inyo? Sa akin ang ibinilin niya lang, wag ko na siyang ipamimigay. Sa akin lang daw siya lalaro. Kahit ano mangyari, sabi ni Dred ako kukuha, sabi ni Coach Dred, kukunin kita, hindi, kay Kuya Asyong lang ako. Kahit sa ang liga, parang lagi siya nakakontract sa akin. Napakabait talaga. Kung wala naman pong gusto magsalita, bigyan natin kay Pastor para siya na ang mag-lead ng panalangin. Pastor. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga po pala si Pastor Cooper. Galing pa po ako sa Pujera at pumunta po ako dito para magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Hiling ko lang sa lahat na pakinggan natin ito because sabi nga ni ate kanina, this is the truth about our life, that our life has an end, pero sa salita ng Diyos, hindi po matatapos yung buhay natin. So, sige po, simulan muna natin sa panalangin. Maliit na panalangin. Panginoon, nandito po kami ngayon. Humihiling sa iyo ng gabay, humihiling sa iyo ng pabor na bigyan nyo kami ng opportunity to open our hearts para mapakinggan ang iyong salita at maintindihan namin, Lord, sa gitna sa itong sitwasyon na to na kami po ay nagluluksa at nararamdaman yung lungkot, mawala ng isang kaibigan. Marahil mangusap po kayo sa amin ngayon through your words. Salamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, ngayong araw, nagtipon tayo na may mabigat na puso. No? Last week, naramdaman din natin yon kay Brother Jerry. And then ngayon, na-surprise tayo kay Brother Mon. Nandito tayo hindi lamang upang magluksa, kundi upang parangalan ang buhay ng ating kaibigan na kanyang kabutihan, kagaya ng nasabi ng ating kapatid na si Asyong, pagmamahal at pag-alala na naiwan niya sa atin, lalo na yung pamilya niya. Sa ganitong sandali, lumalapit tayo sa Diyos, hindi para sa paliwanag, kundi sa comfort na kahit simpleng message lang dun sa family niya, if you know his family, to send prayers, short prayers, panalangin, at lakas, lalo na sa atin. And then pag-asa na nakaabang kahit sa alam natin na ang buhay natin ay may limitasyon. So dalawang pinakita ng Panginoon. While I'm praying for this, I was also mourning because one of our close friends back in Davao City, nag-accredit po ako ng basketball team sa Davao, and it so happened, I encountered Rene Baterbonia sa AMSAI school pa siya noon. So, personally, na-meet ko siya, and then, ayun nga, nangyari sa kanya. So, young, and the Lord take him home. No? So, ito po yung halimbawa na salita ng Diyos na magpapaliwanag sa atin. Ito ay sinulat sa Juan
11:25. Sabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay. Galing ito mismo sa bibig ng ating mahal na Jesus. This is the time na namatay yung kaibigan niya si Lazarus. And just to let you know, Jesus also cried. Kaya kung kayo po ay nagluluksa at umiiyak, okay lang po yun. Natural lang po yun. Dahil nawalan ka ng kaibigan, nawalan ka ng mahal sa buhay, lalo na yung pamilya ni Mono. Ang pangalawang turo ng Panginoon sa Pablo, or turo ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4:13, sabi niya, hindi tayo nagluluksa na parang walang pag-asa, sapagkat kung naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, gayon din ang mga namatay kay Kristo at bubuhay niya. Palakpakan muna natin si Lord. Napaka powerful na message na ito to remind us na hindi natatapos yung buhay natin dito. And I believe what Mon lives here sa place na to, it will remind us how good He is a father, as a friend, lalo yung, kahit hindi niya friend, no, binabati niya. Wala na lang, pag nakita ko yung number niya, 5552 na. Lagi kong naiisip yun, pag nakikita ko yung number niya. Pero, sa tandaan natin, may katotohanan na pinapakita ang Diyos sa atin. Una-una, ang kamatayan ay tiyak at walang sinuman ang makakatakas dito. Kaya pakitingnan yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo right now. Kasi di ba last Sunday it happens. Right now, tingnan mo yung katabi mo. Pakisabi naman, God bless you. Kasi we are still standing, we're still breathing. Huminga pa tayo, kasama natin. Pangalawa po, ang kamatayan ay biglaan. Hindi natin hawak ang oras. It's only God knows our life. No? Kaya it is a great reminder for us na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon. Hindi lang tayo excited sa paglalaro tuwing linggo, uy, semifinals namin, uy, laro namin. But maging excited din tayo sa paggising sa umaga na si Lord muna yung unahin natin. Lord, thank you for the opportunity to breathe, to experience your grace and mercy. Ganun lang, simpleng panalangin lang. Kahit sa pagtulog din sa gabi, no? We utter or we always say prayers, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Ang pangatlo po, ang kamatayan ay hindi katapusan. Para sa mga nasa kay Kristo, ang kamatayan ay pintuan, mga kapatid. Hindi pader, simula, hindi wakas. Kaya ang salita ng Diyos ay magpapalakas sa atin in despite of this situation, sad moment, but we will rejoice because nandyan ang Panginoon. Hilingin ko lang yung, pakibigay yung card. Bro, yung card, pakibigay na lang sa kanila. I will share this verse to you, mga kapatid. Marahil na nabasa nyo na ito, or natanggap nyo na ito before, but this will remind us how good and how great is our God, mga kapatid. Sige po, ito ay nakasulat sa Romans chapter 6 verse 23. Nakasulat dyan ay English at tatagalugin ko lang. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Kung nais mong maging handa, kung nais mong magkaroon ng kapayapaan, kung nais mong sundan ang yapak ng ating kaibigan, tanggapin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Sige po, I will lead the prayer. I want you to bow your head to show honor to God, to show your great honor to our Lord Jesus Christ. Panginoon Jesus, lumalapit kami sa inyo. Inaamin namin na kami po ay makasalanan. Kailangan ko ang iyong kapatawaran. Naniniwala akong ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Tinatanggap
kita, if you can say this in a silent way, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Gabayan mo ako mula ngayon. Amen and amen. Sige po, let me close this in prayer. Panginoon, lumalapit kami sa inyo na may lungkot at pagod ang puso. Salamat sa buhay ng aming kaibigan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal, at sa alaala niyang mananatili sa amin. Ibigay mo ang kapayapaan sa kanyang pamilya, palakasin mo sila sa bawat araw, yakapin mo sila ng iyong pag-ibig, turuan mo kaming pahalagahan ng buhay, turuan mo kaming magmahal, magpatawad, at mamuhay na may layunin. At para sa mga tumanggap sa inyo ngayon, patatagin mo ang kanilang pananampalataya. Inalalagay namin ang aming kaibigan sa iyong pagmamahal na may kamay. Salamat dahil sa iyo ang kamatayan ay hindi katapusan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Maraming salamat po. God bless you all. Coach Calyaw, yung ito. Sa presidente at referee kasi, no? A short story lang kay Mon. Last 2 years ago, in-acquired ako ni Boss Amar na maging coach nila sa Jasmine. It was a great experience kasi si Mon, hindi ko siya masyadong mabigyan ng playing time, but hindi yung player na pag hindi mo binigyan ng playing time, nagtatampo, nagagalit at saka hindi nakapakita. Isa siyang instrumento na as a player na kahit di mo gamitin, nandun pa rin siya. But one game, knockout namin. So ibig sabihin, bubunot ako ng player na hindi alam ng kabila dahil hindi kasama sa scout. Nag-prevail si Mon. Umiscore si Mon ng 12 points and a couple of rebound. So, kudos kay Mon. Palakpakan natin si Mon. Okay, sino po pong dyan, nakaklose ni coach? Nakadikit. Sino dyan nakadikit? May oras naman tayo. Share natin yung huling natin, yung huling alaala natin. Okay, tawagin na natin, Palawares, para may share natin. Kasi nasa puso niyo naman yan eh. Good afternoon sa atin lahat. Actually, wala naman ako masyadong memories na nakasama si Bob. Pero dito sa court, tuwing nagkikita kami, yung sinabi nila, wala kaming ginawa, magyakapan, magharutan. So, Simon, talagang in a short span of time na nakilala ko, nakasama ko lang siya dito lang sa court, hindi sa inuman or basta lagi lang kami dito sa court nagkikita. So, masasabi ko talaga na isa siyang tunay na kaibigan. So, yun. Mon, hindi ka namin makakalimutan. May you rest in peace, Mon. Thank you sa memories. Maraming salamat. Okay, tawagin natin yung nakasalamuha Aquino Brothers. Joy Boy, Dino, alam mo nakasama nyo. Konting mensahe na iniwan sa inyo ni Ana. Kayong dalawa na para di kayo magturuan. Kasama nyo dyan, matagal kayo nakasama dyan, nakita ko. Nag-review ako ng video kayong dalawa. Kakwentuhan nyo, Aquino Brothers. Magandang araw po sa ating lahat. Nung linggo po, bumisita dito si Nieva. Si Nieva ang tawag namin sa kanya. Kasi unang sali ko dito sa old school, magkakampi kami ni Limon, ni Nieva. At nag-champion kami. Simula noon,
wala namang communication, huling pagkikita nung linggo, at walang nabago, ganun pa rin siya. Lahat binabate, lahat tinuturo yung anak niya. Kaya walang masasabing masama. Walang masamang tinapay kay Mon. Kaya nakakabigla, nakakagulat. Sana lang kung saan man siya naroon ngayon, patuloy niyang gabayan ang old school. Lahat dito magkakasama, magkakaaway, at lahat lang mag-enjoy. Yun lang po. Gandang hapon po sa inyo lahat. Ako naman di ko talaga kilala si Mon. Pero nung time na yon last week, that time na nakausap namin siya doon, binati niya ako. And nagkakwentuhan din kami tungkol sa anak niya. Kasama niya yung anak niya doon. Kilabot. Kilabotan na. At nagkukwento siya na siya daw ngayon tagapag-alaga sa anak niya. So yun lang, pero sa tingin ko sa tao talaga napakabait. Walang pinipili, walang hindi binabate, laging nakangiti. Yun lang po. Maraming po salamat. Good afternoon sa inyo lahat. Actually, last Sunday, nakausap ko si Mon. Wala siyang laro noon. Pumunta lang siya dito para kamustahin tayong lahat. Tapos, napagkwentuhan namin yung anak niya habang naglalaro doon. So, naglalaro ng hide and seek. Kinugulat ko pa yung anak niya para maharot. Tapos nagsaside comment kami kasi naglalaro ang Calabarzon noon at saka kung sino yung kalaban yung nagsaside comment kami. Kasi next game noon, yung mga kapatid ko, kahit wala akong laro, pumupunta ako dito para manood, para supportan sa kanila. Gaya nung nasabi nila, unang bati sa'yo, ihahag ka niya. Napakabait niya. Mon, salamat naging bahagi ka ng old school. Salamat na kilala ka namin, bro. Rest in peace, brother. Salamat, Aquino family. Kay Jetro, mga veterano para nakakakilala. Isang alaalang iiwanan natin. Descalyar next, kasama natin, kakampi natin, tara kayong dalawa. Bitaw kayo ng alaalang hindi nyo makakalimutan sa ating kaibigan. Kung ayaw sumunod, bilis-bilisan nyo. Joke. Yan, magandang umaga sa lahat. Malaking bagay na naging kaibigan ko si Mon. Kasi kung hindi ako nagkakamali, 4 na beses ko yata nakakampi ito sa laro. Apakabait na tao talagang wala kang masabi. So, last Friday, nagkita kami, yakapan. Yun na pala yung huling yakapan. Kaya, sabi ko nga, dati kasi maitim. Siguro babad sa init. Tapos nakita ko nung last Sunday, sabi ko, medyo pumusyaw ka. Kaya, yun lang. Napakabait na tao, wala akong masabi. RIP, kaibigan. Magandang hapon sa lahat. Isa lang masishare ko kay Raymond, mabait na tao. At saka, wala talaga akong masasabi sa kanya. May mga private visits kami ni Raymond sa kalusugan niya. Sa totoo. Pero sa amin na lang yun. RIP Mon, pahinga ka na. Salamat. Sir Marlon Peba, Kaya Marlon. Mensahe sa iyong mga alaga. Sa iyong alaga. Alam ko marami kang alaala. Good afternoon sa lahat. Tulad nga na yung sabi ni Miss Cherry, last Sunday bumisita sa amin si Raymond.
at nagsasabi na napakabait niya na daw. Every time na may game, dumadaan siya doon. Sabi ko pa nga sa kanya, teka, pawis na pawis ka, yayakap ka na naman. So mahilig siyang humag. At ang sabi ko nga sa kanya, alam mo, isa ka sa haligi ng mga garhood eh. Imaginein mo noon na nagsisimula ka doon ka naglaro. Anong year na tayo ngayon? Nandito pa rin tayo. Magkakalapit ang edad natin. Pero tingnan mo naman yung pangangatawan mo. Sabi kong ganon. Okay na okay ka. Para kang para kang hindi 40. May team ang old school dati. Sa above 40 yata noon nag-champion kayo. Triple overtime yon, kaya siya napili kong MVP. Ang dami nagpo-protesta sa kanya kasi malakas siya. Sabi niya, ba't mo naman ako po-protesta? Grabe naman, garhood days pa ako, ilang taon na ako naglalaro. Pagbigyan mo na ako. Pero yung kabaitan niya, pag humiling siya, may sinabi siya, parang hindi ka makahindi eh. Napakabait kasi talaga na tao. Unang-una, laging ang linoloko ni Miss Cherry, na yung pagiging dedicated mo kapag dala mo ang anak mo, yan ang true father na pinapakita na isa kang mabait na tao. So, yung ginagawa niya na pagpapakita sa atin, hindi ko alam kung isang senyales, pero hindi natin alam eh. Hindi natin alam. Minsan ako nag-iisip, minsan ako kinakabahan din. Sabi ko, kailangan mag-exercise na rin siguro ako kasi nakikita ko yung mga hindi nag-exercise, puro medicine, nawawala, nakukuha ni Lord. Ba't ganun ang nangyari kay Raymond? Pero anyway, lagi siyang may plan sa atin, hindi natin alam. Pero gawin lang natin ng mabuti ang lahat, tulad ng ginawa ni Raymond, lahat ng pinakita niya maganda, lahat ng kabaitan niya maganda. So, may iniwan siyang maganda sa atin. So, pwede natin siyang tularan, maging mabait, maging maayos na ama, tulad ng pinapakita niya sa kanyang anak. Pero saludo ako sa kanya, kasi siya lang ang nakikita akong players na napaka-humble, bumabati sa lahat, nakikipag-usap sa lahat, at walang ere sa lahat. Simula 2009, ang ugali niya hindi nagbago, at hanggang ngayon. So, Raymond, alam ko na kay Father ka na, and we'll see you. Wag muna, kuya, wag muna. Wag muna. Okay, picture tayo. Sama ni Raymond. Tara dito. Picture tayo. Sama natin, hawakan natin. Sama tayo. Basta Amar, picture tayo. Sama ni Raymond. Hawakan nyo to, sino nasa harap. Sama-sama tayo dito, tara. Picture tayo. Picture tayo. Tara, lahat, pa-picture tayo. Picture tayo, sama-sama tayo, picture tayo. Yung malalaki sa likod, maliliit sa harap. Kasya ba, George? Compress tayo, yung iba sa baba. Dito na yung maliliit. Kaya sa baba tayo, para kasya. Baka hindi kasya, George, baka liit na yan, George. Upo na lang yung maliliit, upo na lang. Para natin sa natin, upo na lang tayo. Tara. Okay, doon tayo sa left side. Natin si George. Okay, 1, 2. Kaway tayo, kaway. Kaway. Bye, Mom! Hindi na tayo makakalimutan, kapatid. Maraming salamat! Maraming salamat sa lahat. Pastor.